Itong video na 'to ay patungkol 'to sa aking mga client, okay. Gusto ko lang sanang iparating sa ating mga kakababaihan na 'wag nating maliitin ang ating value kasi tayo talaga ay ilaw ng tahanan. Bagamat may tayo, minsan nagiging full-time mom tayo, kaya hindi na tayo marunong dumaskati, maghanap buhay. Although kailangan natin 'yan, mga kababaihan. Hindi tayo pwedeng umaasa lang sa ating mga asawa. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa lalaki kasi may mga time na ang pamilya ay maghihirap. May time na hindi talaga matustusan ng lalaki ang isang pamilya sa may critical na sitwasyon kasi meron kasing sitwasyon na hindi lang lahat sagana. May sitwasyon na itong provider natin kinakapos din. Itong provider natin naghihirap din. So dapat tayong mga babae, wag nating isipin na ang lalaki talaga is provider sa ating tahanan. Although hindi naman ako related ngayon sa buo kasi I'm a single mom, pero ang advice ko lang kasi ang sitwasyon ko iba naman. Although madiskarte talaga ako sa buhay, nandiyan na sa akin lahat. Kaya kong mag-stand out sa sarili kong kakayahan at sarili kong sikap. So ang lang talaga dito, isang gusto ko lang ipaparamdam sa inyong mga kababaihan na make yourself valuable. Hindi tayo patapon. We are worth it. Mahalaga tayo sa pamumuhay, sa yugto ng buhay kasi we are a light. Tayo ang ilaw sa tahanan, sa ating mga anak, sa ating pamilya. So nais ko lang iparating sa inyo na hindi lang tayo pambahay lang. We are kung paano mag-provide sa ating pamilya. If ever may mga mahina kayo sa diskarte, sa hanap buhay, kailangan natin pagtutuunan at pagbigyang pansin kasi what if kung ang ating provider, ang ating ama ng haligi ng tahanan, it will cannot provide, talagang hindi na matustusan dahil nga ay may problema din na hinaharap. Hindi kasi sa lahat ng panahon is maayos ang sitwasyon. May mga sitwasyon talaga na ganyan, hindi mo kayang panghawakan ng pagkakataon kasi lalaki. Silang provider, nagtatrabaho sila. What if kung nadili ang sahod? Tapos yung mga anak mo wala nang makakain. Yung mga anak mo sa isang araw pa lang, what if 4 ang palamunin mo o papakainin mo, sa isang araw pa lang yan dahil hindi ka marunong dumiskarte, mahihirapan ka mag-provide niyan. So anong mangyayari sa atin bilang isang babae? Wala tayong magawa. Realidad talk is ito na lang ang real talk ko masasabi. Mga taong walang diskarte sa buhay at ang mga babae walang diskarte sa buhay, kakakapit sa patalim yan, kakapit yan sa lalaki kapag wala nang kayang pagdating sa anak. So anyway, hindi naman tayo sa lahat ng pagkakataon ng ganyan kasi sabi nga nila, ang tao ay may pagbabago. So kung isa man kayo doon, sana matuto kayo na hindi lang tayo habang buhay ganun. Kailangan matuto tayo tumayo sa ating mga sariling paa kasi hindi tayo pwedeng mabuhay na lang sa kasalanan. Bagamat ang buhay natin ika nga nila patanda na tayo, kailangan nating magbago ng buhay. Ito nga ang sinabi ng Diyos sa 2 Peter 3 verse 9. Ang pangako ng Diyos ay hindi siya nagpapabaya. Tulad ng inakala ng iba, sa halip, binigyan ng pagkakataon ang lahat sapagkat ayaw niya, di niya nais na makikita na may mapapahamak isa man sa atin. Kaya binigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Yan ang sabi ng ating Diyos sa 2 Peter 3 verse 9. Kaya dapat sana, sabi nga nila, time is gold. Kailangan hindi tayo pwede na stagnant lang sa mga bagay na ganyan. Huwag nating isipin na ang lalaki is talagang provider lang. So tayo pamilyado, tayo dapat ganon.
both side marunong dumiskarte, both side lalaki, mapababae, matuto tayong dumiskarte. Ang hirap kasi mabubuhay kung kumakapit lang tayo sa lalaki, kasi may time, madalas ko naririnig yan sa mga driver sa jeep na, ay, ayoko mag-asawa, mag-ano lang ako, dagdag lang ako ng palamunin. Sarili ko nga, nahirapan ako i-provide, how much more mag-asawa ako. So, ang tingin nila sa babae is palamunin. Oo, masakit, 'di ba? Masakit tanggapin, pero realidad po 'yan. Di porket yung mga lalaki is nagpo-provide, hindi rin nila naisip 'yun. Kung tutuusin, deep inside ganun din sila. Mas better talaga tayo mga babae is marunong tayo maghanap buhay. Kahit sa anong paraan, basta't marangal. Hindi natin dapat ikakahiya yung mga bagay na dapat natin pagkakitaan. Kahit sa maliit na halaga, ang mahalaga is marangal siya. Kaya nga sinasabi na hindi tayo pwede maging stagnant. Kung dati ka man mahilig kumapit sa patalim, kung dati ka man mahilig talagang mamimingwit ng yun ang kaya kang i-provide sa madali ang paraan. Pero at the same time, sa tulad ng sinasabi ko, hindi tayo habang buhay na palaging ganyan. Ika nga nila, nabubuhay tayo, may Diyos, may Panginoon pa rin. Hindi tayo dapat gumawa dapat natin sundin yung mga layaw natin, kasi matuwakot tayo sa Diyos. Tingnan nyo lang lagi. Kung hindi kayo naniwala ng Diyos, tingnan nyo lang lagi. Paano tayo huminga? Paano nagkaroon ng mga iba't ibang kahiwagaan ng nature, yung kapangyarihan ng Diyos, paano niya ginawa yun, paano tayo nabuo. Dapat matuto tayo matakot sa Diyos, dahil yung takot at pananampalataya natin sa Panginoon ay siyang magbibigay ng liwanag sa ating buhay. Oo, nandun na tayo. Pero hindi nyo ba naisip na paulit-ulit na lang nangyayari sa buhay nyo yung ganon? Disko doon, inom dito, laging naghahagilap ng kasayahan. Pero naisip nyo ba, na nakikita nyo ba ang sarili nyo na hindi buo ang kaligayahan? Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga yan ang tunay na kapayapaan eh. Yung makikita mo ang sarili mo sa diskuhan, yung makikita mo ang sarili mo sa videohan, yung makikita mo ang sarili mo sa kung saan-saan na lasing, that is not, yan talaga ang tunay na kaligayahan sa mundong ito, kundi kapayapaan ng puso mo. Hindi mo yan matatagpuan ang kapayapaan kapag wala kang pananalig, paniniwala sa Diyos. Kailan ka pa magbago, mga madam? Ngayon pa lang magbago ka na. Dahil kung ano ang ipinunla mo, yan ang aanihin mo sa langit. Good luck and good vibes sa atin lahat. Dapat nagbago na tayo para pagdating ni God, handa na tayo. Hindi tayo matatakot na kung bumulusok man ang pinakamatinding bagyo, kung bubulusok man ng tidal wave, ano't ano man ang mangyayari sa atin, ay hindi tayo matatakot. Kahit sagasaan tayo ng isang malaking baha, hindi tayo matatakot. Bakit? Kasi alam natin na secure tayo, dahil dadamputin lang tayo ng Panginoon at dadalhin sa kanyang paraiso. Ayun ang palatandaan na talagang magbabago tayo. Kasi hindi natin alam, ngayon, bukas, sa makailanman, itinakda natin para doon sa langit. Kaya wag nating isipin na ang tao hindi nagbabago. Try nyong hanapin si Lord sa puso nyo para makita nyo ang liwanag at magbabago kayo ng ganap. Wag nyong isipin na kayo ganyan lang. Wag nyong isipin na ganyan lang tayo. Kung hindi nyo kaya magbago, bigay nyo sa Panginoon yung sarili nyo. You must surrender yourself para si Lord na mismo ang magdadrive sa puso nyo, para yung mga bisyo na hindi nyo kayang awatin sa sarili nyo, si God na mismo ang magbibigay ng kawalang gana sa ganyang mga bisyo. Ako man din na ay lasinggera, pero si Lord, sabi ko, I surrender you, Lord. Then siya na nag-aano sa akin na wala na akong ganang minom, mga
ano diyan, mga videoke diyan, yung mga lugar ng makamundong lugar.